Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay? Nagagalak po akong makasama kayong muli sa ating paboritong channel, ang tahanan ng mga kwentong pumupukaw sa ating mga puso. Sabi nila, may mga sugat na hindi kayang pagalingin ng salapi, na may mga tinig na tanging puso lamang ang nakaririnig. Halina't pakinggan natin ang isang kwentong magpapatunay nito. Nakatayo si Kandili sa harap ng isang dambuhalang tarangkahan na gawa sa itim na bakal. Tila ba isa itong pader na humihiwalay sa dalawang mundo. Ang maalikabok na daan ng baryo mapayapa na kanyang nilisan at ang hindi pa niya nakikitang karangyaan sa loob. Humigpit ang kapit niya sa kanyang luma at nagkukulay na bag. Sa loob niyon ay naroon ang iilang piraso ng damit at ang litrato ng kanyang nanay na may sakit. Ang pinakamalaki at pinakamabigat na dahilan kung bakit niya kailangang tawirin ang mundong ito. Para sa iyo to, Nay, bulong niya sa sarili, isang panalangin na tinatangay ng hangin para sa huling piraso ng lupa na natitira sa atin. Isang security guard ang nagbukas ng maliit na pinto sa gilid ng tarangkahan. Walang ngiti, walang salita. Tanging isang senyas na nagsasabing sumunod siya. Habang naglalakad sila sa perpektong sementadong daan na pinalilibutan ng hardin na parang paraiso, hindi maiwasan ni Kandili na pagkumparahin iyon sa bakubakong lupa sa kanilang baryo. Dito, bawat damo ay tila sinusuklay. Bawat bulaklak ay nasa tamang pwesto. Isang perpektong lugar, ngunit walang buhay, malamig. Dinala siya sa isang opisina sa loob ng mansyon. Isang lalaki ang nakaupo sa likod ng isang malaking lamesa na gawa sa madilim na kahoy. Nakatingin ito sa mga papel. Hindi sa kanya. Ito si Ginoong Banyuhay Montesilva. Naramdaman ni Kandili ang bigat ng presensya nito kahit pa ito'y nakaupo lamang. Ikaw si Kandili Alpas, sabi ng lalaki. Hindi yun tanong, kundi isang pahayag. Ang boses nito ay malalim at walang emosyon. Parang ang bawat salita ay isang transaksyon sa negosyo. Opo, Ginoo, sagot niya. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Itinuro ni Banyuhay ang isang kontrata sa lamesa. Basahin mo. Nakasulat dyan ang lahat ng tungkulin mo at ang mga bawal. Ang pinakamahalaga sa lahat, ang trabaho mo ay alagaan ng anak ko. Pakainin mo siya, paliguan, bihisan. Tiyaking malinis siya at ligtas. Iyon lang. May diin sa huling salita. Tumingala sa wakas si Banyuhay at sinalubong ni Kandili. Ang mga mata nito malamig, malayo. Tila may pader na mas mataas pa kaysa sa bakal na tarangkahan sa labas. Isa pa, dagdag ng lalaki, huwag na huwag mong bibigyan ng huwad na pag-asa ang anak ko. Huwag mong kausapin na parang naririnig ka niya. Huwag kang kumanta. Huwag kang gumawa ng kahit anong ingay na para sa kanya ay wala lang. Maliwanag? Tumango si Kandili. Isang kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Maliwanag po, Ginoo. Dinala siya ng isang kasambahay sa silid ng bata. Kung ang buong mansyon ay malamig, ang kwartong ito ay isang nagyayelong kaharian. Malawak ito, mas malaki pa sa buong bahay nila sa baryo. Puno ito ng mga laruan, mamahaling robot, dambuhalang teddy bear, mga video game console, lahat ay nakasalansan ng maayos sa mga estante. Tila hindi pa nagagalaw. At sa gitna ng lahat ng iyon, sa tabi ng malaking bintanang salamin na nakatanaw sa perpektong hardin, nakaupo sa sahig ang isang batang lalaki. Si Sinag. 10 taong gulang. Nakatingin lang ito sa labas, sa isang mundong hindi niya marinig. Hindi man lang ito lumingon nang pumasok sila. Nang maiwan silang dalawa, isang pamilyar na bigat ang naramdaman ni Kandili sa kanyang puso. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay hindi payapa. Ito ay isang katahimikang mabigat, nakabibingi. Naalala niya ang kanyang yumaong kapatid na si Kiko. Naalala niya ang mga araw na pinipilit niyang patawanin ito.
Kahit alam niyang hindi siya nito maririnig, ang pakiramdam ng kasalanan ay muling kumirot sa kanyang dibdib. Dahan-dahang umupo si Kandili sa sahig. Ilang talampakan ng layo mula kay Sinag. Hindi siya nagsalita. Hindi siya gumawa ng ingay. Sa halip, kinuha niya ang isang piraso ng dahon ng niyog na napulot niya sa daan kanina. Sa baryo mapayapa, ito ang kanilang laruan. Ito ang kanilang yaman. Nagsimulang maglaro ang kanyang mga daliri sa sariwang dahon. Sa bawat tiklop, sa bawat lupi, isang alaala ng kanyang kapatid ang bumabalik. Gumagawa siya ng isang balang, isang tipaklong. Ang laruang madalas niyang gawin para kay Kiko noon. Hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Nakatutok lamang siya sa pagbuo ng munting laruan. Nang matapos ito, maingat niya itong inilapag sa sahig sa pagitan nila ni Sinag. Hindi siya umasa. Hindi siya naghintay ng reaksyon. Ginawa niya lang iyon dahil hindi ko iyon niyang sinasabi ng kanyang puso. Tumayo na sana siya para simulan ang kanyang tunay na trabaho, ngunit isang paggalaw ang pumigil sa kanya. At sa unang pagkakataon, dahan-dahang lumingon ang bata. Ang mga mata nitong walang buhay ay tumitig, hindi sa kanya, kundi sa munting laruang gawa sa dahon ng niyog. Ang maliit na balang nagawa sa dahon ng niyog ang naging tulay sa pagitan ng dalawang mundong pinaghiwalay ng katahimikan. Sa mga sumunod na araw, isang ritual na walang salita ang nabuo sa pagitan ni Kandili at Sinag. Sa umaga, pagkatapos niyang ihanda ang bata, sabay silang uupo sa sahig at gagawa ng iba't ibang laruan mula sa mga dahon at tangkay na pinupulot ni Kandili sa hardin. Natuklasan ni Kandili na si Sinag ay isang matalinong bata. Mabilis itong matuto. Sa pamamagitan ng mga senyas at pagguhit sa papel, nagkakaintindihan sila. Iginuguhit ni Kandili ang araw at itinuturo ni Sinag ang bintana. Iginuguhit ni Sinag ang isang ibon at gumagawa si Kandili ng ibon gamit ang panyo. Sa mga sandaling iyon, nakikita ni Kandili ang kislap sa mga mata ng bata. Isang kislap na matagal nang nawala, na natabunan ng isang mundong walang tunog. Isang hapon, habang naglalaro sila ng bola sa malawak na hardin, isang bagay na kakaiba ang napansin ni Kandili. Magaling si Sinag sumalo. Nakatutok ang mga mata nito sa bawat galaw niya. Ngunit sa isang pagkakataon, masyadong malakas ang paghagis ni Kandili at lumampas ang bola sa ulo ng bata. Gumulong ito at tumama ng malakas sa sementadong pader sa likuran ni Sinag. Isang malakas na kalabog. Biglang napapitlag si Sinag at napalingon sa direksyon ng pader. Ang mga matay nanlalaki sa gulat. Natigilan si Kandili. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Isang ordinaryong reaksyon para sa isang ordinaryong bata. Ngunit si Sinag ay hindi ordinaryo. Paanong ang isang batang sinasabing walang anumang pandinig ay magugulat sa isang tunog na nagmula sa kanyang likuran? Isang katanungan ang nabuo sa isip ni Kandili. Isang maliit na buto ng pagdududa na nagsimulang tumubo. Kinagabihan, habang pinapatulog niya si Sinag, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Dahan-dahan niyang inilagay ang maliliit na kamay ng bata sa kanyang lalamunan at nagsimula siyang magham ng isang lumang hele, isang kantang pampatulog na madalas niyang awitin para kay Kiko noon. Mahina lang, sapat lang para maramdaman ang vibrasyon. Himbing na, bunso ko. Nakita niya ang pagtataka sa mga mata ni Sinag habang nararamdaman nito ang bawat pag-angat at pagbaba ng kanyang lalamunan. Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ng bata. Para kay Kandili, ang ngiting iyon ay mas mahalaga pa sa lahat ng ginto sa loob ng mansyon. Anong ginagawa mo? Isang malamig na boses ang bumasag sa kanilang sandali. Agad na binawi ni Kandili ang kanyang kamay. Nakatayo sa pintuan si Ginoong Banyuhay, ang mukhay kasing tigas ng bato.
Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanila, puno ng pagkadismaya. "Sinabi ko na sa'yo," mariing sabi ni Banyuhay habang naglalakad palapit. "Huwag kang magbigay ng huwad na pag-asa." "Ginoo." "Hindi po." Pautal na sagot ni Kandili. "Huwag mo siyang turuan ng mga bagay na kailanman ay hindi niya mararanasan. Trabaho mo lang ang gawin mo. Patulugin mo na siya." Tumalikod ito at umalis. Iniwan ng isang malamig na hangin sa silid. Niyakap ni Kandili ang kanyang sarili. Pakiramdam niya'y napakaliit niya sa mundong iyon. Ngunit sa likod ng hiya at takot, naroon pa rin ang nag-aalab na determinasyon. May mali. Mayroon siyang nararamdaman na hindi tama. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Kandili sa kanyang silid. Ang eksena sa hardin at ang pagbabawal ni Ginoong Banyuhay ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Bigla, isang masakit na alaala ang bumalik. Naalala niya ang araw na nadulas ang kapatid niyang si Kiko habang naglalaro. Isang maliit na sugat lamang iyon, malapit sa tainga. Hindi nila pinansin. Ngunit kinagabihan, nag-aapoy na ito sa lagnat. Naalala niya ang mga pabulong na usapan ng kanyang mga magulang. "Wala tayong pera para sa doktor. Baka simpleng lagnat lang yan." Pagkalipas ng ilang araw, wala na si Kiko. Kung sana tiningnan ko lang noon, bulong niya sa hangin. Habang ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Kung sana hindi ko binaliwala. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyong mapanganib. Isang desisyong maaaring ikatanggal niya sa trabaho. Ngunit hindi niya kayang mabuhay muli sa isang kung sana lang. Hating gabi, nang sigurado na siyang tulog na ang lahat, dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang isang maliit na flashlight mula sa kanyang gamit. Pigil hininga. At sa bawat yabag ay tila isang malakas na kulog. Lumabas siya ng kanyang kwarto at naglakad patungo sa silid ni Sinag. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Mahimbing na natutulog ang bata. Ang dibdib ay marahang tumataas baba. Lumuhod si Kandili sa tabi ng kama. Nanginginig ang kanyang mga kamay. "Patawarin mo ako, Sinag," bulong niya. Maingat niyang hinawakan ang ulo ng bata at marahang iniharap sa kanya. Itinutok niya ang maliit na ilaw sa tainga nito. Kinakabahan, sinilip niya ang loob. At doon, sa lalim ng tenga ni Sinag, sa ilalim ng sinag ng flashlight, napahinto ang paghinga ni Kandili. May nakita siyang isang maliit, madilim na bagay. Hindi ito tutuli, hindi ito parte ng kanyang katawan. May kakaibang kintab ito na parang plastic. 12:00 na ng hating gabi. Nakaupo si Banyuhay sa kanyang malawak na study, naliligo sa liwanag ng nag-iisang lamp sa kanyang mesa. Ang katahimikan ng Hacienda de la Luna Perdida ay ang kanyang normal. Isang katahimikang kontrolado, isang katahimikang pamilyar. Dito niya pinapatakbo ang kanyang imperyo. Dito niya sinusubukang ayusin ang lahat ng problema gamit ang numero at lohika. Ngunit ang katahimikang yon ay biglang binasag. Isang tunog. Sa una, hindi niya pinansin. Marahil ay guni-guni lamang, ngunit narinig niya itong muli. Mas malakas, mas malinaw. Isang tunog na hindi pamilyar. Hindi iyak ng sanggol. Hindi ungol ng hayop. Ito ay tininig. Isang sigaw na puno ng takot at pagkalito. Napatayo si Banyuhay, nanigas ang buong katawan. May isang bahagi lang ng mansyon kung saan maaaring manggaling ang tunog na yon. Ang silid ng kanyang anak. Parang kidlat, tumakbo siya. Bawat hakbang niya sa malawak na pasilyo ay umalingaw-ngaw, kasabay ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. PHDR, binuksan niya ang pinto, handa sa kahit anong makikita. Isang magnanakaw, isang aksidente. Ngunit ang nakita niya ay mas imposible pa sa lahat ng kanyang inisip. Nakatayo sa gitna ng silid si Kandili, ang tagapag-alaga.
Nanginginig ang buong katawan nito. May hawak na isang maliit na bagay sa kanyang palad. At sa kama, nakaupo si Sinag, ang kanyang anak, na 10 taon nang walang imik at umiiyak. Hindi lang ito simpleng pag-iyak. Ito ay isang malakas, humahagulgol na pag-iyak na may kasamang tunog. Tunay na tunog. "Anong ginawa mo sa anak ko?" Sigaw ni Banyuhay. Ang boses ay puno ng galit at pagkalito. Ang unang pumasok sa isip niya ay pananakit na sinaktan ng babaeng ito ang kanyang anak. Umiling-iling si Kandili. Ang mga luhay tumutulo mula sa kanyang mga mata. "Ginoo, wala po." Yung tainga niya. Itinaas niya ang kamay. Ipinakikita ang maliit at madilim na bagay. Hindi pinansin ni Banyuhay ang paliwanag. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang umiiyak na anak. Lumapit siya kay Sinag. Hinawakan ito sa balikat. "Anak, anong nangyari?" Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga hikbi, tumingala si Sinag sa kanyang ama. Ang mga mata nitong basa sa luha ay puno ng isang emosyong hindi pa kailanman nakita ni Banyuhay. At mula sa mga labi ng bata, lumabas ang isang salita. Pautal, mahina, ngunit sapat na para patigilin ang mundo. "Ama." Natigil ang pag-ikot ng mundo ni Banyuhay. Ang salitang iyon, isang simpleng salita na pinangarap niyang marinig sa loob ng isang dekada, ay tumagos sa kanyang tainga, bumaba sa kanyang dibdib, at humaplos sa isang bahagi ng kanyang puso na matagal na niyang ibinaon sa limot. Tila ba ang lahat ng pera, lahat ng kapangyarihan, lahat ng gusaling ipinatayo niya ay walang halaga kumpara sa isang salitang iyon. Napatingin siya mula kay Sinag patungo kay Kandili pagkatapos sa isang maliit na bagay sa palad nito. Kinuha niya iyon. Isang maliit na piraso ng silikon, malambot, madilim. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Ang utak niyang sanay sa lohika ay nagsimulang gumana. Paano? Bakit? Saan ito galing? Ngunit ang mga tanong ay nalunod ng isang bagong damdamin. Pag-asa. Isang mapanganib, nakatatakot na pag-asa. Bumunot siya ng telepono mula sa kanyang bulsa. Nanginginig ang mga daliri habang nagdadial. "Regis, pumunta ka rito. Ngayon." Sabi niya sa kabilang linya. Ang boses ay pinaghalong pananabik at pagkalito. "Tungkol kay Sinag. May nangyari." Hindi nagtagal, dumating si Dr. Regis Velasco, ang pinagkakatiwalaan nilang espesyalista sa loob ng maraming taon. Isang lalaking may malumanay na ngiti at mga matang nagpapahiwatig ng karunungan. Ipinakita ni Banyuhay ang piraso ng silikon. Ikinuwento niya ang lahat ng mabilis, halos hindi makahinga. Si Sinag, sa unang pagkakataon, ay nakakapit sa braso ni Kandili. Tila dito kumukuha ng lakas. Kinuha ni Dr. Velasco ang maliit na bagay. Sinuri niya ito sa ilalim ng ilaw. Ang malumanay niyang ngiti ay dahan-dahang naglaho. Tumingin siya kay Banyuhay. Pagkatapos ay matalim na tumingin kay Kandili. Isang tinging puno ng hinala. "Ginoong Montesilva," sabi ng doktor sa isang seryosong tono na nagpabigat sa hangin. "Maaring nasa matinding panganib ang bata. Ano ang ginawa ng babaeng ito?" Ang mga salita ni Dr. Velasco ay tumama kay Banyuhay na parang isang malamig na sampal. Pinapawi ang mainit na pag-asang nagsisimula pa lang mamuo sa kanyang dibdib. Panganib? Paanong naging panganib ang isang milagro? "Anong ibig mong sabihin, Regis?" tanong ni Banyuhay. Ang boses ay nagbabadyaan ng pagkalito. "Nagsalita ang anak ko. Narinig niya ako." Huminga ng malalim si Dr. Velasco, tila isang aktor na naghahanda para sa isang mahalagang eksena. Hinawakan niya sa balikat si Banyuhay, isang kilos na nagpapahiwatig
ng pakikiramay at awtoridad. "Banyuhay, pakinggan mo ako," malumanay niyang sabi. "Sa 10 taon nating pagsasama, kailanman ba kita binigyan ng maling impormasyon? Ang kondisyon ni Sinag ay congenital. Ipinanganak siyang may depekto sa inner ear. Walang anumang bagay na maibabara sa kanyang tainga ang makakapagbigay sa kanya ng pandinig. Imposible iyon." Itinaas niya ang maliit na piraso ng silicone. Ang bagay na ito, kung ito nga ay nagmula sa tainga niya, ay maaaring nagdulot ng matinding pinsala. At ang biglaang pagbabago sa pressure sa loob ng kanyang tainga ay maaaring magdulot ng permanenteng pagkasira. Kailangan natin siyang dalhin agad sa ospital para sa isang kumpletong pagsusuri. Ang bawat salitang binitawan ng doktor ay tila isang blok ng yelo na nagpapabigat sa puso ni Banyuhay. Lohika lang sinasabi nito. Siyentipiko. Ito ang wikang naiintindihan niya. Ito ang wikang pinagkakatiwalaan niya sa loob ng 1 dekada. Tumingin si Dr. Velasco kay Candili, ang mga matay nanlilisik. "At ikaw, anong ginawa mo? Saan mo nakuha yan? Baka naman ikaw ang naglagay niyan para gumawa ng isang palabas? Para makakuha ng pabuya?" "Hindi po," depensa ni Candili. Nanginginig ang boses. "Nakita ko lang po talaga sa loob ng tainga niya. Kinuha ko lang po." "At paano mo kinuha?" Patuloy ng doktor. "Gumamit ka ba ng sipit? Ng kahit anong matulis na bagay? Alam mo ba na ang isang maling galaw lang ay maaaring makatusok sa kanyang eardrum?" Napaurong si Candili. Walang maisagot. Gumamit lang siya ng maliit na tiyani. Pero sa mga sandaling iyon, ang simpleng bagay na iyon ay tila naging isang sandata sa ilalim ng mapanghusgang tingin ng doktor. Ang isip ni Banyuhay ay naging isang magulong battlefield. Sa isang panig, naroon ang tinig ng kanyang anak, ang salitang ama na kanyang narinig. Sa kabilang panig, naroon ang tinig ng siyensya, ng lohika, at ng isang taong pinagkatiwalaan niya ng buong buo. At sa gitna ng lahat, naroon si Candili, isang simpleng probinsyana. Paano niya malalaman ang mga bagay na hindi nakita ng pinakamagagaling na espesyalista? Ang sinasabi ni Dr. Velasco, kahit masakit, ay mas kapani-paniwala. Isang desperadong tao na gumawa ng isang desperadong hakbang. Dalhin mo siya sa Ospital Regis. Gawin mo ang lahat ng kailangan. Utos ni Banyuhay, ang boses ay muling naging malamig at may awtoridad. Pagkatapos ay hinarap niya si Candili. "Ikaw," sabi niya, "ang bawat salita ay may bigat. Manatili ka sa kwarto mo. Huwag kang lalabas. Huwag kang lalapit kay Sinag hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan." Binuhat ni Dr. Velasco si Sinag na nagsimulang magpumiglas at umiyak nang makitang papalayo ito kay Candili. "Ate Dili! Ate Dili!" Sigaw ng bata, mga salitang malinaw at puno ng takot. Ngunit sa tainga ni Banyuhay, ang mga sigaw na yon ay naging ebidensya ng posibleng pinsala, hindi ng isang milagro. Sa mga sumunod na oras, ang hasyenda ay napuno ng tensyon. Si Candili ay ikinulong sa kanyang silid, binabantayan. Ang ibang mga kasambahay ay tumitingin sa kanya na parang isang kriminal, nagbubulungan sa tuwing siya'y napapadaan. Samantala, sa ospital, sinigurado ni Dr. Velasco na maging magulo at nakalilito ang mga resulta. "May pamamaga," sabi niya kay Banyuhay sa telepono. "May kaunting dugo, mabuti na lang at naagapan. Kailangan siyang maobserbahan." Sa loob ng kanyang silid, si Candili ay niyayakap lamang ang kanyang mga tuhod. Narinig niya ang sigaw ni Sinag. Narinig niya ang mga salita nito. Iyon ang katotohanan. Ngunit bakit walang naniniwala sa kanya? Sa kabilang dako, sa kanyang opisina, hindi mapakali si Banyuhay. Pabalik-balik siya sa paglalakad. Hawak-hawak ang maliit na piraso ng silikon. Tinititigan niya ito.
Masyadong perpekto ang pagkakagawa. Masyadong makinis. Tila hindi ito isang bagay na basta lang mapupulot. Paanong ang isang babaeng galing sa baryo ay magkakaroon ng ganito o makakagawa ng ganito? Ang pagdududa na unang itinanim ni Dr. Velasco ay nagsimulang mag-ugat ng malalim sa kanyang isipan. Kinailangan niyang hanapin ang mga lumang medical records ni Sinag para maibigay kay Dr. Velasco. Habang binubuklat niya ang mga lumang kabinet na puno ng mga dokumento, isang kahon na nababalutan ng alikabok ang kanyang nakita sa pinakasulok. Ito ay mga gamit ng kanyang yumaong asawa. Mga bagay na hindi na niya tiningnan mula nang ito'y mamatay. Kinuha niya ang kahon, balak na itabi lang, ngunit isang bagay ang nahulog mula rito. Isang maliit, nakakandadong kahon ng alahas. Isang kahon na hindi pamilyar sa kanya. Hindi niya ito maalalang ibinigay sa kanyang asawa. Dahil sa pagtataka, kumuha siya ng letter opener at pilit na binuksan ng kandado. Nang bumukas ang takip ng kahon, isang amoy ng lumang papel at pinaghalong alaala ang sumalubong kay Banyuhay. Inasahan niyang makakita ng kumikinang na mga hiyas, hikaw, kwintas, mga bagay na madalas niyang iregalo sa kanyang asawang si Luna noon. Ngunit wala. Walang anumang kumikinang. Ang laman ng kahon ay isang maliit na kwaderno na nababalutan ng balat, ilang piraso ng tuyong bulaklak at isang maliit na supot na gawa sa pilus. Ang puso ni Banyuhay ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Binuksan niya muna ang supot. Ibinuhos niya ang laman nito sa kanyang palad. Natigilan siya. Napahinto ang kanyang paghinga. Sa kanyang palad ay naroon ang isang kapares. Isang kapares ng maliit at madilim na silicone earplug na eksaktong katulad ng bagay na kinuha ni Kandili mula sa tainga ni Sinag. Parang may malamig na kamay na humaplos sa kanyang batok. Tinitigan niya ang 2 piraso sa kanyang palad. Pagkatapos ay ang isa pang piraso na nasa ibabaw ng kanyang mesa. 3. Isang set at isang reserba. Hindi ito nagkataon lang. Nanginginig ang mga kamay, kinuha niya ang kwaderno. Ang tala-arawan ni Luna. Ang asawa niyang palaging sinasabi niyang masyadong sensitibo, masyadong maramdamin. Binuklat niya ito. Ang sulat kamay ni Luna, na dati elegante at perpekto, ay naging magulo at puno ng panginginig sa mga huling pahina. Ang mundo ay masyadong maingay. Basa niya sa isang entry. Ang bawat busina ng sasakyan, bawat sigaw ng tao, parang mga karayom na tumutusok sa aking isipan. Paano ko poprotektahan ang aking munting anghel mula sa ingay na ito? Paano ko siya ililigtas sa isang mundong sumisigaw? Nagpatuloy siya sa pagbabasa at ang bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang mga pahina ay naglalaman ng lahat ng hindi niya nakita o mas tamang sabihin, lahat ng pinili niyang hindi makita. Ang postpartum depression, ang paranoia, ang matinding takot ni Luna na hindi niya kayang maging isang mabuting ina. At pagkatapos, narating niya ang huling entry, ang pahinang babago sa lahat. Boses ni Luna bilang voice-over habang binabasa ni Banyuhay. Nagawa ko na. Sinuot ko sa kanya ang mga tagapagtanggol, ang munting pananggalang laban sa kalupitan ng mundo. Ngayon, ligtas na siya sa kanyang tahimik na paraiso. Walang ingay na mananakit sa kanya. Walang sigaw, nagugulat sa kanya. Tanging kapayapaan lamang. Kinausap ko si Regis kanina. Nakita niya ang ginawa ko nung check-up. Akala ko, magagalit siya. Akala ko isusumbong niya ako. Pero hindi. Sabi niya, naiintindihan niya raw ako. Sabi niya, tutulungan niya akong itago ang sikreto. Sabi niya sasabihin niyang may depekto si Sinag para walang maghinala, para maprotektahan namin siya pareho.
Mabuti siyang kaibigan. Mabuti siyang tao. Binitawan ni Banyuhay ang tala-arawan na para siyang napaso. Ang kwaderno ay nahulog sa sahig. Ngunit ang mga salita ay nanatiling nakaukit sa kanyang isipan, nag-aapoy. Ang katotohanan, ang nakakakilabot na katotohanan. Hindi ipinanganak na bingi si Sinag. Ang kanyang asawa, sa gitna ng karamdamang hindi niya pinansin, ang siyang naglagay ng mga iyon. At si Regis Velasco, ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan. Ang doktor na binayaran niya ng milyon-milyon sa loob ng 10 taon para sa mga therapy at pagsusuri, ay alam ang lahat mula pa sa simula. 1 dekada ng kasinungalingan, 1 dekada ng panloloko. Ang buhay ng kanyang anak ay ninakaw. Ang huling alaala ng kanyang asawa ay nawasak. 1 ungol ang kumawala mula sa lalamunan ni Banyuhay, 1 tunog ng hayop na nasugatan. Hinawakan niya ang gilid ng kanyang mesa. Ang mga ugat sa kanyang braso ay nagsisilitawan. Ang galit. 1 galit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Mas matindi pa sa anumang pagkalugi sa negosyo. Mas malalim pa sa anumang pighati. Ito ay galit na nagmula sa pagkakanulo. Gumuho ang kanyang mundo. Gumuho ang lahat ng kanyang pinaniwalaan. At sa gitna ng mga guhong yon, 1 imahe ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang mukha ni Candili, puno ng takot at pagkalito. Habang inaakusahan ito, ang babaeng nagdala ng milagro na tinawag niyang sinungaling. Ngunit bago ang paghingi ng tawad, kailangan muna ng pagtutuos. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang mga daliri, hindi na nanginginig. Ang panginginig ay napalitan ng 1 malamig at nakamamatay na determinasyon. Nagdial siya. 1 ring. 2. Banyuhay, napatawag ka? May balita na ba? Ang boses ni Regis sa kabilang linya ay kalmado at puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Humigpit ang hawak ni Banyuhay sa telepono. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay halos 1 pabulong, ngunit puno ng panganib. May 10 minuto ka para makarating dito, sabi niya, dahan-dahan at malinaw. Kung hindi, ang tala-arawan na ito ay diretso sa mga pulis Campomasis. Wala pang 10 minuto, ang marangyang sasakyan ni Dr. Regis Velasco ay humarurot papasok sa tarangkahan ng hasyenda. Ngunit ang karaniwang kumpiyansa sa kanyang paglalakad ay wala na. Pinalitan ito ng 1 manipis na belo ng kaba habang pinapasok siya ng mga security guard sa study ni Banyuhay. Nakatayo si Banyuhay malapit sa bintana, nakatalikod. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakapatong ang nakabukas na tala-arawan at ang 3 piraso ng silicone. Banyuhay, anong kalokohan to? Simula ni Velasco, sinusubukang magtunog galit, ngunit ang panginginig sa kanyang boses ay hindi maitatago. Dahan-dahang humarap si Banyuhay. Ang kanyang mukha ay 1 maskara ng kalmadong galit na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Kalokohan? Tanong niya. Ang boses ay mahinahon. 10 taon, Regis. 10 taon mong ginawa kaming tanga. 10 taon mong pinagkakitaan ang paghihirap ng asawa ko at ang katahimikan ng anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Velasco. Nakita niya ang tala-arawan na wala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Huwag ka nang magsinungaling. Ang kalmadong boses ni Banyuhay ay biglang naging 1 kulog. Ibinato niya ang 1 medical bill sa mesa. Ito, 100,000 para sa specialized hearing test. At ito pa, 250,000 para sa consultation sa 1 pekeng eksperto mula sa Germany. Lahat kasinungalingan. Hindi mo naiintindihan. Depensa ni Velasco, nagpapanik. Malaki ang utang ko. Malulugi na ang ospital. Si Luna, siya ang nakiusap. Gusto niyang protektahan ng bata. Tinulungan ko lang siya. Tinulungan.
Tumingin si Banyuhay sa kanya na para bang isa itong basura. Ginamit mo ang sakit niya, ginamit mo ang kahinaan niya, at ginamit mo ang pagtitiwala ko. Pinanood mo lang akong magtapon ng milyon-milyon sa wala habang ang anak ko ay nakakulong sa katahimikan na hindi naman pala para sa kanya. Sa mga sandaling yon, mula sa kanyang silid, narinig ni Kandili ang sigawan. Narinig niya ang boses ni Ginoong Banyuhay, puno ng sakit at galit na hindi niya pa narinig dati. Dahil sa takot at pag-aalala para kay Sinag, lumabas siya ng kanyang kwarto. Nakita niya ang 2 security guard na hinihila palabas si Dr. Velasco na nagmamakaawa at sumisigaw. At pagkatapos, mula sa study, lumabas si Banyuhay. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay gulo, at ang kanyang mga mata ay namumula. Nang makita niya si Kandili na nakatayo sa pasilyo, ang lahat ng sakit, galit, at pagkasuklam sa sarili ay naghahanap ng mapagbubuntunan. "Ikaw," sabi niya. Ang daliri nakaturo kay Kandili. Napaurong si Kandili. "Ginoo." "Dahil sa'yo to," sabi ni Banyuhay. Ang bawat salita ay puno ng lason. Nananahimik kami. Oo, isang kasinungalingan. Pero tahimik. Pero dumating ka. Nagmagaling ka. Binuksan mo ang isang sugat na dapat ay nakabaon na. Pero totoo po ang lahat. Umiiyak na, sabi ni Kandili. Nakakarinig po si Sinag. "At ano ang kapalit?" sigaw ni Banyuhay. "Ngayon alam ko nang ang asawa ko ay may sakit sa pag-iisip, na ang pinakamatalik kong kaibigan ay isang ahas, na ako ay isang bulag, isang inutil na ama. Iyan ba ang milagrong dala mo? Ang sirain ang lahat ng natitira sa akin?" Hindi niya kayang harapin ang katotohanang siya ang may pinakamalaking kasalanan sa lahat, ang kanyang pagwawalang bahala. Kaya't ipinasa niya ang lahat ng bigat kay Kandili. Pumasok siya sa kanyang opisina, kumuha ng isang makapal na sobre ng pera mula sa vault at ibinato ito sa paanan ni Kandili. Ang mga perang papel ay nagsabog sa sahig. "Umalis ka na," sabi niya. Ang boses ay malamig at walang anumang emosyon. "Tapos na ang trabaho mo. Kunin mo yan. Bayad para sa milagro mo. At wag na wag ka nang magpapakita pa sa akin o sa anak ko. Kailanman." Bawat salita ay parang isang punyal na tumatarak sa puso ni Kandili. Ang pera sa sahig ay tila isang insulto sa kanyang intensyon. Hindi niya iyon pinulot. Tumalikod siya. Ang mga luhay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Habang naglalakad siya papalayo, sa ilalim ng malamig na tingin ni Banyuhay, isang malakas na ulan ang biglang bumuhos sa labas, tila nakikidalamhati sa kanyang nasirang puso. Nang makalabas siya ng mansyon, wala siyang pakialam sa ulan. Naglakad lang siya, basa at nanginginig, palayo sa Hacienda de la Luna Perdida, palayo sa batang minahal na niya, palayo sa sakit na dulot ng pagtulong. Sa loob ng mansyon, sa itaas ng hagdanan, nakatayo si Sinag. Nakita niya ang lahat. Ang pagsigaw ng kanyang ama, ang pag-iyak ni Ate Dili niya, ang pag-alis nito. Tumingin siya sa bintana, pinapanood ang papalayong anyo ni Kandili na nilalamon ng dilim at ng malakas na ulan. Ibinuka niya ang kanyang bibig. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tawagin ang pangalan nito. Ngunit walang lumabas, walang tunog. Sa gabing iyon, pinili niyang muling isara ang pinto. Pinili niyang bumalik sa pamilyar na katahimikan. Lumipas ang mga araw. Ang Hacienda de la Luna Perdida ay binalot ng isang katahimikang mas mabigat at mas malungkot kaysa dati. Hindi na ito ang kontroladong katahimikan ni Banyuhay o ang payapang katahimikan na dala ng pagdating ni Kandili. Ito ay isang katahimikang patay, isang katahimikang puno ng pagsisisi. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na muling nagsalita si Sinag. Kahit isang salita ay wala.
Tinatanggihan niya ang lahat ng pagkain. Tumutulala lang siya sa bintana, doon sa direksyon kung saan huli niyang nakita si Kandili. Ang pandinig na bagong tuklas ay tila naging isang sumpa dahil ang lahat ng tunog sa paligid niya, ang boses ng kanyang ama, ang kalansing ng mga kubyertos, ang huni ng hangin, ay hindi ang tinig na gusto niyang marinig. Si Banyuhay naman ay ikinulong ang sarili sa kanyang study. Ang mga mamahaling alak ang naging kanyang kanlungan. Sa bawat lagok, sinusubukan niyang lunurin ang mga salita mula sa talaarawan ni Luna, ang mga salita ng pagkakanulo ni Regis, at higit sa lahat, ang alaala ng mga mata ni Kandili na puno ng luha bago ito tumalikod. Umuulit sa kanyang isipan ang kanyang mga sinabi. Sinira mo ang lahat ng natitira sa akin. Ngayon, sa liwanag ng umaga at sa lamig ng kanyang kalasingan, alam na niya, hindi si Kandili ang sumira. Siya ang sumira sa sarili niyang pamilya dahil sa kanyang kapalaluan at pagbubulag-bulagan. Isang hapon, sa kanyang paglalasing, napadpad siya sa hardin. Doon, nakita niya si Sinag. Nakaupo ito sa damuhan, sa parehong lugar kung saan sila madalas maglaro ni Kandili. Yakap-yakap ng bata ang isang bagay. Lumapit si Banyuhay. Ang yakap-yakap ni Sinag ay ang lanta at tuyot ng balang nagawa sa dahon ng niyog, ang unang tulay, ang unang regalo. Nakita niya ang marahang paggalaw ng mga labi ng bata. Bumubulong ito sa laruan. Walang tunog. Tanging hangin. Isang bagay ang nabasag sa loob ni Banyuhay. Hindi salamin, hindi bote, kundi ang pader ng yelo na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Lumuhod siya sa harap ng kanyang anak. Sa unang pagkakataon, hindi bilang isang CEO, hindi bilang isang milyonaryo, kundi bilang isang ama na nagkamali. Anak, patawarin mo si Papa, sabi niya. Ang boses ay basag at puno ng panginginig. Patawarin mo ako. Hindi tumingin sa kanya si Sinag. Ngunit nakita ni Banyuhay ang isang butil ng luha na gumulong mula sa mga mata nito at pumatak sa tuyong dahon. Ang luhang yon ang gumising sa kanya. Tama na ang paglalasing. Tama na ang pagsisisi sa dilim. Ang tunay na pagbabayad sala ay hindi ginagawa sa pag-inom, kundi sa paggawa. Kinabukasan, ibang Banyuhay Montesilva ang bumangon. Tinawagan niya ang kanyang mga abogado. Sinimulan niya ang isang kasong kriminal laban kay Dr. Regis Velasco para sa panloloko at medical malpractice gamit ang talaarawan bilang pangunahing ebidensya. Tiniyak niyang hindi na makakapambiktima pa ang doktor na yon kailanman. Pagkatapos, ginawa niya ang pangalawang hakbang, ang pinakamahirap, ang hanapin si Kandili. Ang tanging impormasyon na meron siya ay ang address na nakasulat sa luma nitong biodata, Barrio Mapayapa. Isang lugar na hindi niya alam kung saan. Sumakay siya sa kanyang sasakyan, kasama si Sinag. Nagtanong-tanong sila sa bawat bayang kanilang nadaanan. Pagkatapos ng ilang oras na paghahanap, isang matandang magsasaka ang nagturo sa kanila ng daan patungo sa isang maliit na baryo sa paanan ng isang bundok. Ang daan ay naging baku-bako. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay nahirapang umakyat. Ang paligid ay simple, payak, ngunit may buhay. Isang buhay na wala sa perpektong hardin ng kanyang mansyon. Nakarating sila sa Barrio Mapayapa. Huminto siya sa harap ng isang maliit na tindahan at nagtanong tungkol sa pamilya Alpas. Isang babae ang lumabas. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, pati na ang kanyang marangyang sasakyan. Si Kandili, bakit niyo hinahanap? May pagdududa sa boses nito. Kailangan ko siyang makausap. Mahalaga. Pakiusap ni Banyuhay. Itinuro ng babae ang isang maliit na kubo sa dulo ng daan.
na halos natatakpan na ng mga halaman. Doon. Pero bilisan niyo, sabi ng babae. Isang bakas ng awa ang gumuhit sa kanyang mukha. Kagagaling lang ng may-ari ng lupa kaninang umaga. Mukhang palalayasin na sila. Tiyamek ko, ang tanawing sumalubong kay Banyuhay sa harap ng maliit na kubo ay isang kutsilyong humiwa sa kanyang puso. Nakita niya si Kandili at ang isang matandang babae na marahil ay ang ina nito na naglalabas ng kanilang mga gamit, isang lumang papag na kawayan, ilang kahon ng damit, mga kalderong yupi-yupi na. Bawat bagay na kanilang inilalabas ay sumisigaw ng kahirapan, ngunit ginagawa nila ito ng may dignidad. Nakatayo si Kandili, nakatalikod sa kanya. Kahit sa layo, ramdam ni Banyuhay ang bigat sa mga balikat nito. Ito ang resulta ng kanyang ginawa. Ang perang ibinato niya dito ay malinaw na hindi nito ginalaw. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan. Bawat hakbang niya sa lupang maputik ay tila isang paglalakbay patungo sa kanyang paghuhukom. Nanatili si Sinag sa loob ng sasakyan, nakatingin sa bintana, ang mga matay hindi humihiwalay kay Kandili. Kandili! Mahina ang pagkakabigkas niya sa pangalan, ngunit sa katahimikan ng baryo, ito'y umalingaw-ngaw. Dahan-dahang lumingon si Kandili. Nang makita siya, ang unang emosyong gumuhit sa mukha nito ay gulat, na agad napalitan ng sakit at pag-iwas. Yumuko ito. Ayaw magsalubong ang kanilang mga mata. Walang mga bodyguard, walang mga abogado. Tanging si Banyuhay Montesilva lamang, isang lalaking hubad sa lahat ng kanyang kapangyarihan, nakatayo sa harap ng babaeng kanyang sinaktan. Hindi siya nag-alok ng pera. Natutunan na niya ang kanyang leksyon. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya pa nagagawa sa buong buhay niya. Yumuko siya, isang malalim, taos-pusong pagyuko ng paggalang at pagsisisi. Patawarin mo ako, sabi niya. Ang boses ay malinaw at walang bahid ng anumang pag-aalinlangan. Walang anumang dahilan ang makapagpapaliwanag sa ginawa ko. Nabulag ako ng galit at ng sarili kong pagkukulang at ikaw ang pinagbuntunan ko. Patawad. Tumingin sa wakas si Kandili. Ang mga matay puno ng nag-uunahang emosyon. Nagsampa na ako ng kaso laban kay Dr. Velasco. Pagpapatuloy ni Banyuhay. Mananagot siya sa batas. Pero hindi yun ang pinakamahalaga. Huminga siya ng malalim. Ang milagrong dinala mo sa amin ay hindi lang ang paggaling ni Sinag. Ang milagro ay ang paggising mo sa akin mula sa isang mahabang pagkakatulog. Ikinuwento niya ang kanyang plano. Gagamitin ko ang pera ko sa tama ngayon. Magtatayo ako ng isang foundation, ang pundasyon ng pagdinig at pag-asa. Magbibigay ito ng libreng tulong medikal sa lahat ng batang may problema sa pandinig, lalo na sa mga baryong tulad nito na hindi naaabot ng tulong. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Kandili. Pero hindi ko ito kayang gawin mag-isa. Pera lang ang mayroon ako. Kailangan ko ng puso. Kailangan ko ng isang taong nakakaalam kung paano makinig. Hindi lang gamit ang tainga, kundi gamit ang puso. Kandili, hindi kita inaanyayahan bilang isang empleyado. Inaanyayahan kitang maging kabahagi ko bilang pinuno ng pundasyon. Natulala si Kandili. Ang mga salita ay tila napakalayo sa katotohanan. Mula sa pagiging kasambahay na pinalayas, ngayon ay isang pinuno. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng sasakyan. Mabilis na tumakbo si Sinag palabas. Hindi siya tumakbo patungo sa kanyang ama, kundi diretso kay Kandili. Niyakap ng bata ang mga binti ni Kandili. Nang mahigpit, isinubsob ang muka sa kanyang damit. At pagkatapos, sa harap ng kanyang ama, ng kanyang ina, at ng langit, nagsalita si Sinag. Ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng pananabik na matagal na niyang kinimkim.
Huwag mo kaming iwan, Ate Dili. Ang mga salitang iyon ang bumasag sa huling pader na nakapalibot sa puso ni Kandili. Lumuhod siya at niyakap ang bata ng mahigpit. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng ginhawa, ng pagpapatawad. Tumayo siya, hawak ang kamay ni Sinag. Tumingin siya kay Banyuhay na nakatingin sa kanila. Ang mga matay puno ng pag-asa at pagsusumamo. Pagkatapos ay tumingin si Kandili sa kanyang maliit na kubo, sa kanyang ina at sa lahat ng kanilang paghihirap. At pagkatapos ay tumingin siyang muli sa lalaking nag-aalok sa kanya, hindi lang ng trabaho, kundi ng pagkakataong gawing pag-asa ang sarili niyang sakit. Isang munting naman ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting matagal nang nawala. Isang nangiting nagpapahiwatig ng isang bagong simula. Tumango siya. Iyon na ang simula ng lahat. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Kandili, Banyuhay at Sinag. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pagpapagaling ay hindi nabibili ng salapi, kundi matatagpuan sa isang pusong handang makinig, umunawa at magpatawad. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa kakayahang baguhin ang isang buhay para sa mas mabuti. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagiging bahagi ng kanilang paglalakbay. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot sa kwentong ito? Mayroon ba kayong kilala na tulad ni Kandili na may busilak na puso? O tulad ni Banyuhay na natutong magbago? I-comment nyo lang po sa ibaba. Gustong-gusto po naming basahin ang inyong mga kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button. Ay share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At syempre, mag-subscribe na po kayo para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya hanggang sa muli.